pagkakataon na kami po ay lumin na pinagpapagtuwa at pinagkasama-sama. Muli upang mapapulungan ka sa kanyang ang salamat din sa pagkakataon na kami po ay makapagmulong ng iyong salita. Kaya po na kami ay nabigyan ng karunungan na mula sa iyo ang sabihin ng gawaan namin ang pagkakataon ng sabi ipaabot ko sa bawat isa. Kaya din ang aming mga puso, ang aming isipan, gawin ko gawin ang kapag-upang ang sa gayon bawat salita ng mahasik sa aming mga puso tumumulawa ng kasalanan sa aming mga kapatid. Patawarin ko gawin naman sa lahat ng aming kasalanan o magpangalamin pagpupulong namin kay Diyos. Kaya niyo po ang iyong kahabatan ang siyang magpulong sa amin. Naman po ang kalagayan ng bawat isa, ang mga makasiro namin ng mga pinagdaraanan ng mga bagyo, pinakaharap. Kirayan niyo ang bawat isa amin na meron ang kanyang Diyos na kapagsusunduan, meron ang Diyos na nagpo-proteksyon sa bawat isa sa amin. Kaya naman po ang kalagayan ng bawat isa, kami po ang Panginoon ay yung nanalig, na anumang nakahuli ang takas namin sa iyo, uulit mo na meron ang katutunan sa pangalan ng Jesus. Ito po ang aming sakit dalangin sa kanyang Ama, ng Anak, ng Spirit Santo. Amen. Palakpakan po natin ating Diyos sa Panginoon. Praise God. Kung kayo po ay may dalang Biblia, kayo po ay aming nilalagiyanan na ito po yung buksan sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanatang 4, talatang 35 hanggang 41. Mark chapter 4, verse 35 to 41. Kinabuhi na sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibabaw. Kaya iniwan nila ang mga tao at sinakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid sa lugar. May iba pang mga bangkang nakasabay sa kanila. Habang naglalaya, kinabot sila ng malakas na bagyo kaya ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ay halos mapuno ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may tulihan ng bangka. Makahilig sa isang inuman. Ginising siya ng mga alagad na sinabi, Guro, bago wala na sa inyo kung mapahama kami. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil, at sinabi sa lawak, tumahimik ka. Tumigil na ang hangin at tumahimik ang lawak. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo napatakot? Hanggang ngayon kayo wala pa rin kayong pananampalataya. Natakot sila ng labis at namangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawak ay sumusunod sa kanya. Mga minamahal ng magulang at kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sige po, palakpakan natin malakas ang kakabasa po sa kanyang salita. Hindi na po kayo magsuko sa presensya ng Panginoon. Magandang gabi po sa lahat ng mga kapatid. Maganda yung introduction ni Sister kanina sa akin. Matagal po ako hindi nag-aaral sa inyong lugar. Bagamat ako ay nag-graduate na. Pero nung nag-resume ang tawari, ngayon lang talaga ako na-assign dito. In fact, hindi na talaga ako naka-assign na. Ay ipinasa sa akin kasi yung preacher na naka-assign talaga dito ay parang mayroong emergency. Anyway, nandito na ako, kaya ituloy na natin. Ayan po. Ang insight po natin sa gabi ito may pamagat po ng Storm Theology or Lessons from the Storm of Theology. Pag sinabi po ng Storm Theology, ito po yung pag-unawa o paniniwala natin sa Diyos kapag tayo po ay humaharap na sa bagyo. Kasi nag-iiba yan eh. Kagaya ng panahon at iba-iba. Yung point of view natin, ang palataya natin sa Diyos, matitest kasi kapag dumaraan tayo sa mga tunos na buhay. So when a crisis came into your life, dito mo na-realize kung mabuti ba talaga ng Diyos na pinaranas ka niya ng pagsubok o pinaranas ka niya ng bagyo o masama ba siyang Diyos kasi hinayaan ka niyang bagyuhin. So, dito mo yan lahat magkakatanto mga kapatid. Even in your prayer life, mga kapatid ko kay Kristo, kagaya ng mga alagad, sabi nila, Guro, wala ka bang pakialam kung kami ayaw malulunod? At yung
Pati yung pag-approach nila sa Panginoon ay nag-iba na kasi ang tawag nila sa Lord talaga ay Panginoon. Ngayon, guro na lang. At iba yung pag-approach nila nung sila po ay nakakaranas na ng bagyo. So storm theology is what you believe about God when things seems to be horribly wrong. Amen? Kaya ito sa gospel na ito, matitest talaga kung yung puso natin ay nangingibabaw yung faith o kapag gumahanap na tayo ng bagyo ay mas lumalabas yung fear. Sa storm theology, malalaman mo kung yung puso mo ay punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos o trust sa Diyos o pagdudula kapag ikaw ay binabagyo na sa buhay. So, pag-aralan po natin mga kapatid. Dito po sa Mark chapter 4 and to the next chapter hanggang 5, makikita po natin yung divine nature ng ating Panginoon at yung kanyang kapangyarihan sa nature. So, marami kasing mga prophets sa Old Testament na nakakapag-perform sila ng miracle through weather, kagaya po ni Elijah, na kaya niyang itin yung pagpatak ng ulan for almost 3 years. And then kay Moses naman na na-divide niya yung Red Sea, syempre sa tulong po ng Diyos yun, mga kapatid. Kay Elijah, kung saan nung inihampas niya yung kanyang palaban sa sapa na kanyang katawiran ay nahawi yung sapa, mga kapatid. Pero dito po sa gospel na ito, pagdating sa New Testament, ngayon pa lamang po sila nakasaksi ng isang tao na inutusan ang bagyo na tumigil o tumahimik. Amen? So ano po yung mga lessons na pwede nating mapulot kapag tayo po ay humaharap sa bagyo? So first of all, storms are tests. Ito po ay pagsubok, mga kapatid. Ang bagyo po, dumarating siya na hindi mo inaasahan, kagaya po ng sa mga alagad. Nung sila po kasi ay lumula na ng bangka, wala namang nakapag-predict sa kanila na pagdating sa kalagitnaan ng kanilang paglalayag ay aabutin sila ng malakas na inos. Kasi kung na-predict nila yon o kung umalis sila ay masama na yung panahon, maaaring ang iba sa mga alagad ay hindi na tumulong. Amen? Sabi ko dito sa verse 45, as evening came, Jesus said to his disciples, let's cross to the other side of the lake. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. So yung start po na magaganap, alam po yan ng Panginoon. Amen? Pero syempre, surprise twist natin. Malalaman mo kapag ang isang estudyante ay nag-aaral, kapag binigyan mo bigla ng surprise twist, natututunan pa talaga ito. Kasi yung kapag examination lang na yung alam na nila yung schedule, minsan yung mga estudyante na doon ka lang magre-review. Amen? Pero bigyan mo bigla ng surprise quiz. Sabihin ng mga estudyante mo, surprise naman ako sa iyo. Kaya na-surprise eh. Amen? So, bakit po nagyaya ang Panginoon na tumawid sa kabilang ibayo? Kasi mula po yan nang nagkaroon ng confrontation ang Panginoon between sa mga scribes or Pharisees. Kine-question kasi nila yung authority ni Jesus pagdating po sa nagpapalayas ng masamang espiritu. Sabi ng mga ayaw maniwala sa kanya, ng mga critics niya, kaya lang naman nakakapagpalayas ng demon kasi demonyo kami. Yun yung sabi ng mga kalaban ng ating Panginoon. Pero sabi ni Lord, kung demonyo ako ba't ko naman gawa sa akin ang sarili kong kaharian? Hindi kung sinasaniban ako ng espiritu ng kadiliman, hindi mas gugustuhin kong lahat ng tao ay ma-possess. Pero kapag nahingilang yun na ang mga tao ay nakakalaya mula sa pang-aalipin ng masasamang espiritu, ang ebidensya nun ay nagkakaroon ng advancement ng kingdom of God. Amen? Hindi dahil gustong guluhin sa talas yung kanyang sarili kaharian. So, ina-accuse nila ang Panginoon ng kapangyarihan niya, yung kapangyarihan ng masamang espiritu, at pinapatigil din po siya ng kanyang
Mga kapatid, sa pangangaral ko, kung babalikan po natin yung mga nakaraang gospel, sa sobrang busy ng ating Panginoon sa pagtuturo at pagpapagaling ng mga taong may sakit, halos hindi na nila makuha pang kumain. So doon po nagkaroon ng clue ang mga tao na nababaliw ang Panginoon. Bakit po? Kasi nalilipasan siya lagi ng gutom. Amen? Diba? Ang paniniwala ng iba sa atin, kapag nalilipasan ka ng gutom, maakyat yung hangin sa utak, at ano-ano na yung bumubulong sa'yo. Kaya gusto nilang patigilin sa pangangaral ko ang ating Panginoon. Kaya sabi ni Lord sa kanyang nanay at sa kanyang mga kapatid, sino ba ang aking ina? Sino ba ang mga kapatid ko? Ayan, yung mga taong yan na nakikinig sa akin at sumusunod sa kalooban ng aking Ama. So, yun po yung kaganapan. Masyadong busy ang Panginoon sa pagtuturo ng mga talinghaga at ang mga disciples ko ay pagod na rin, exhausted na rin sila mga kapatid. So para po sila ay makapagpahinga, kailangan nilang lumayo muna ng kaunti sa mga tao. At kailangan nilang tumawid po sa kabilang ibayo. After all kasi, hindi sapat yung nakinig ka lang ng Word of God. Amen? Ang totoong laban talaga, pag-uwi na ng bahay. Amen? Hindi ba napapansin after nyo magpakabanal sa gawain ng Diyos? Pagdating nyo sa bahay, susubugin na kayo. Yung asawa mo, andyan na naman. Saan ka na naman galing? Natetest agad, kakapakinig mo pa lang ng pagpipilit sa sarili, kakapakinig mo pa lang ng pagpapakumbaba. Ngayon, nasusubok na naman agad. Kasi nga po, malalaman kapag ang napakinggan mo ay nagkakaroon ng epekto sa iyo kapag kaya mo itong i-apply sa iyong buhay. Amen? Sabi ko ng Romans 10:17, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. But it's not enough na nakikinig ka lang. So dito po, lahat po ng mga napakinggang puro aral ng mga alagad, malalaman kung isasabuhay nila o i-apply nila pag humarap na sila sa unos, pag humarap na po sila sa bagyo ng kapatid. Hindi naman po pwedeng kapag mag-aaral ka, ay hindi ka nakaka-graduate sa isang subject matter. Alam nga namang ang tanda-tanda mo na, hindi mo pa rin alam yung mga basic ng iyong pinag-aaral. Hindi ka nakaka-graduate sa 101. Alam niyo yung 101 yun. Yan lagi yung pinaka-basic. Yan, Humanities 101, Mathematics 101, English 101. Pag hindi mo yan nauunawaan, hindi ka pwedeng umusad. Hindi mo pwedeng laktawan yan. Hanggat yung pinaka-basic, hindi mo naiintindihan. Amen po. Kaya nga sabi po sa mga mananampalataya, ang tatagal na, pero hanggang ngayon, hindi mo kaya mumuyak ng kanin. Ang para sa inyo, kasi mga magpampuhin kami kayo. Ang bibilis ng mga inyong loob, at mabibilis kayong kumapayang. So, even in our Christian life, mga kapatid, meron mga tao na yung growth nila sa panikinig ng Word of God, mabagal. Amen po. Kaya ang mga bagyo ay pinapahintulot ng Panginoon upang masubok tayo, ma-demonstrate at magkaroon tayo ng opportunity na mapapulayan sa Diyos na matatag tayo kahit ano pa man ang iharap na bago sa ating buhay. Amen? So sabi ko ng verse 35, let's cross to the other side of the lake. Ang kagandahan kasi nito, ang sabi ng Lord, tutuloy tayo sa kabila. Hindi niya sinabi, mauna na kayo, susunod na lang ako. Hindi sinabi ng Panginoon na, bawang kayo ng salbabina. Kasi pagdating doon, testing tayo. Ang sinabi ng Lord, taawid tayo sa kabilang ibayo. Ibig sabihin, kahit ano ba man ang mangyari doon sa kalagitnaan, merong assurance na binigay ng Panginoon kasama niyo ako sa bangka. Amen? Kapag tayo po humaharap na po sa mga testing, trials ng buhay, yun po ang huwag mawawala sa ating isipan. Kasama natin si Yahweh El Shaddai. Amen? Now,
Yung other side of the lake, mga kapatid, kasi dito, yung nagaganap dito sa aalisa nila, ang ginawa ng Panginoon, nagpagaling, nagturo, nagkalaya ng mga taong inaalihan ng masamang espiritu, binibigyan ng private teaching yung mga disciples kasi yung kalinhaga, sinasabi niya sa crowd, pero yung meaning nun, sinasabi niya lang sa mga disciples. So, everything is running smoothly. Okay dito nakakapakinig kami ng Word of God, pero yung kabilang ibayo, iba na yung istorya. Doon na sila matitesting. Amen po mga kapatid. Hindi naman nila alam na pagdating doon sa kanilang paglalayag, mabayuhin sila ng malalaking alon. Nung umalis sila, ang ganda-ganda ng panahon. Wala namang announcement yung Pag-asa na biglang may bagyo. Kaya minsan, di ba, yung mga estudyante kung kailan nasa eskwela at saka magka-cancel. Late yung announcement amen po. Ganun din po sa buhay natin. Sometimes yung other side, ganda yung nangyayari, good health, makabila naman, illness. Amen? Doon nga masusubok Madali kasi maglingkod kapag malakas ka. Wala kang iniindang sakit, wala kang karamdaman. Masusubok yung tibay mo sa paglilingkod kapag may iniinda ka sa iyong katawan. Kaya alam nyo, yung ginagawa ng ating servant leader ay napakaganda ng sample. Kita nyo naman, yung kanyang kalagayan. Kahit halos utal-utal yung kanyang pagsasalita, kahit iika-ika siyang maglakad, ay pinipilit niyang paggamit siya niya o siya like sa uwas niya. Amen? Samantala iba sa akin, pumintik lang ng konti yung sentido, hindi na gagawin. Diba? Na kapilok lang ng kaunti, hindi nakakanta. Bumahalang ng kaunti, ay hindi, madami pa lang. Hindi na rin pupunta. Doon tayo nasusubok Doon sa kabilang ibayo. Kasi dito, maganda yung mga nangyayari. Madali kasing magpuri kapag magaganda yung nangyayari. Pero ang tanong, maglilingkod ka pa ba? Magpupuri ka pa ba kapag nandoon ka na sa kabilang ibayo na inaabot ka na ng bagyo? Halos yung bangka na yung sinasakyan ay mawasak. So another lesson, storms can happen suddenly. Pwedeng itong oras nito maganda, biglang sa mga susunod na oras, iba na yung istorya. Amen po? Ano po ba meron sa Sea of Galilee? Actually, hindi naman siya sea talaga, lake siya. So para mas maunawaan ng mga tao, para siyang Laguna de Bar. Kung lawa ng Laguna, ganyan po ang Galilee, Lake of Galilee. Bakit hindi agad na predict na magkakaroon pala ng bagyo? Kasi niyo po, kapag nagsiswimming kayo sa dagat, di ba yung sa may ibabaw na parte, mainit yung tubig? Yung ilalim yung medyo malamig. Kasi nga, nasisinagan ng araw yung ibabaw. Then, yung Lake of Galilee, napapaligiran kasi siya ng napapaligiran kasi siya ng mga bundok, ng mga bulubundukin na nakakapag-produce ng cold air. And then, dito sa baba, di yung evaporation ng tubig galing po sa lawa ng Galilee, di nag-evaporate siya, mainit. Pag nagsalunod po yung hot air at yung cold air, diyan tubig lang nakakabuo ng bagyo. Just in a minute. Kaya, hirap silang i-predict na pagdating nila doon sa kalagitnaan, biglang hahakasin pala sila ng malakas na tulos. Kasi nung umalis sila, maganda naman yung weather. Amen po? Ganun po sa buhay natin. Minsan, meron tayong mga nangyarap na mga bagyo ng buhay na kanina lang, okay naman tayo. Kanina lang, ang ganda-ganda ng iyong pakiramdam, biglang nahilo ka na ng bigla. At paano po ito dinidescribe ni Evangelist si Marcos? Sabi po niya,
Ang tawag niyo po sa storm ngayon ay fierce storm, mga kapatid, na halos wasakin yung bangka na sinasakyan ng mga alagad. Fierce storm, mga kapatid. And then, nung describe naman ito ni Matthew sa chapter 8, verse 24, ang sabi niya po, a violent storm, violente, na halos wasakin yung bangka na kanila po sinasakyan. So, dinidescribe ni Matthew yung event kayo na yung dagat o yung lawa ay parang inuuga yung bangka. Kasi yung violent storm sa Greek word, ang ibig sabihin niya ay seismos, na equivalent ay earthquake. So, dinidescribe ni Matthew na habang nakasakay yung mga alagad, parang yung dagat nililindol. Amen? Eh di pa nga lang, kapag sa lupa, kapag yumayanig yung tinatapakan mo, grabe na yung takot mo. Lalo na kung nasa ibabaw ka ng tubig. Amen? Hindi nyo ba napapansin? Pag namasyal kayo sa Estel Baytay, alam mo, nahihilo ka. Yumayanig yung mga tiles. Kasi meron spring yan meron siya awag nito, alimutan ko yun. Basta meron siyang spring sa ilalim, kaya pag may pagyanig ng lupa, kumagalaw talaga yung ball. Amen? Nahihilo ka. Kung galing nga po ako ng Cebu pauwi ng Maynila. Sinakay ko yung motor ko sa super carrier. O ang super carrier. Yung motor ko, kinakalian nila. Lahat ng motor nakakali. Kasi pala, pag hindi yung tinali, malaki yung possibility na matumba yung mga motor. Kasi nga, gawa ng malakas na alon. Lalo na sa may parting occidental ng loro. Kaya nung pagdating ko dyan sa may malapit sa Divisoria, andyan yung pier eh. Pagbaba ko, kahit nasa lupa na ako, feeling ko umaalon pa rin. Hitong-hito talaga ako kasi 24 hours kami nagbiyahe. Kaya pakiramdam ko talaga hanggang makauwi ako ng flatway. Kahit kumakain ko, feeling ko umaalon pa rin. Amen. E lalo na yung mga alagad. Yung kanilang buhay halos nasa pangisda, sanay sila sa alon, sanay po sila sa current, sanay sila sa tubig. Pero kita nyo naman, nagpanik sila nung halos wasakin ng bagyo yung bangka na kanilang po sinasakyan. Amen? So, ganoon din po yung buhay natin eh. Minsan, may tatawag sa'yo, okay ka naman. After mong makausap, hindi nervous ka na. Diba? Yung pala, maniningil. Minsan, okay naman kayo mag-asawa, nagkakwentuhan kayo, ang ganda-ganda ng mood niya, sabi ng misis mo, magkwento ka nga mo sa mga ex mo. Ay, huwag na, magalit ka pa eh. Yan ulit, hindi ako magagalit. Pinagkwento ka ngayon, maya-maya, pinapalayas ka na. Di ba, biglang naging violente. Ang buhay natin, gano'n eh. Okay ka naman, nung nasa gawain ka, biglang nung pag-uwi mo, andyan na agad, tine-test na agad yung faith mo. Amen? So, ang Diyos po, bagamat alam niya na may paparating na bagyo, hindi niya pinaparak yung mga alagad, hindi niya pinitrick ng mga kapatid, kundi gusto niya turuan ang mga disciples na gano'n talaga ang nature ng buhay. Hindi pa pwedeng umiwas sa bagyo. Kasi kasama niya sa lilikha ng Panginoon. Amen? Kahit na ako si Job eh. Sabi niya, ang buhay na ito ay punong-puno ng pagsubok ng bilahi. Sabi niya po sa Job 14 verse 1, life is full of trouble. Si Job na nagsabi na ang buhay ay punong-puno ng kahirapan. Pero paano siya pinakilala ng Panginoon kay Satanas? Nakikita mo ba yung lingkod ko na yan? Wala siyang kapari sa daigdig niya ito. Pero sabi ni Job, nung tinest na yung kanyang faith na alam naman natin na yung kanyang kawan, pinag-awan, yung kanyang mga kawan ay pinatay, pati yung kanyang mga anak ay pinatay. Nung na-test, dumaan siya sa isang matinding pagsubok sa buhay, bigla niyang nasabi na
Life is full of trouble. Kaya sabi niya, di na lang sana ako ipinanganak. Bakit? Grabe yung hirap na ninawag niya eh. Pero nagpasalamat pa rin siya sa Diyos. Sabi niya sa Satanas, kasi binibless mo eh. Bigyan mo ng sakit. Diba? Masama talaga wala galing ng Job na yan eh. Namatay na yung mga anak ng tuwing pa. Bigyan mo ng sakit. Sabi naman ng Diyos, o sige, papabayaan mo ang galawin mo, pero huwag mong kakatayin. Ano po ang nangyari kay Job? Tinubuan ng mga nakakapagbiring sugat. Nagnanaknak. May small, medium, large, extra large. Sa sobrang laki, yung basag na palayok, yun na po yung itinagkakamot niya sa sobrang laki. Amen? Para lang hindi na po ng insekto yung kanyang nakasugat, halos maligo na siya ng alikabok para lang hindi batuan ng langaw yung kanyang nakasugat. Alam niyo, sa kabila po ng mga nangyari kay Job, mayroong itinira sa kanya na isang tao, yung kanyang wife, na dapat ay magpapalakas ng kanyang buhay. Amen? Kasi yung mga anak natin, after all, pag lumaki na, may sarili ng mga karir, mag-aasawa na, kayo na lang uli ng wife mo eh, kayo na lang mag-partner ang matitira eh. Pero alam niyo, sabi ng wife ni Job, magpupuri ka pa rin. Sumpayin mo na yung Diyos mo para mamatay ka na. Kita niyo? Kaya pala hindi ginalaw ni Satanas kasi kakampi niya. At nagdagdag ng kahirap kay Job, mga kapatid. Kaya sabi ni Job, life is full of trouble. Amen? So, ganoon din po sa ating buhay, mga kapatid. Na-test po yung maturity ng ating spiritualidad at faith kapag nakakaranas na po tayo ng mga bagay sa buhay. Another thing, storm can cause you to doubt God. Pwede maging dahilan ito para magkaroon ka ng pag-aalinganan sa Diyos. Amen? Sabi po ng verse 38, Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on the cushion. The disciples woke him up, shouting, "Teacher, don't you care that we are going to drown?" Wala ka bang pake? Mamamatay na kami ah. Kita niyo, nag-iba yung approach nila sa Panginoon. Dati, tawag nila, Lord. Ngayon, nung binabayo na sila ng malakas na araw, ang tawag na lang nila, Teacher. Hindi ko nila lang yung Teacher ah. Pero mas superior naman kasi yung Lord. Amen? So yung violent storm na yun, ang nagpaugat ng pagtitiwala ng mga disciples sa kanilang Panginoon. Amen? Itong mga alagad na ito, hindi yan basta-basta. Yan po ay mga skilled fishermen. Ibig sabihin sanay sa dagat. Ang buhay nila nasa pangingisda. Pero kita nyo naman, nung inabot sila ng ganong kalakas na bagyo, nagpanik sila halos. At alam nilang pwede silang malulod at mamatay mga kapatid ko kayo Kristo. Ang kanila kasi natwiran, hindi ko ba napapansin? Kasi sobrang kaagad na ng natin. Wala pa kayong pakialam sa amin na halos inubog na tayo pero natutulog na tayo. Ayaw mo kapag dumarating na tayo sa ganyang mga pagsubok sa buhay para bang ano na eh, yung nakatapos lang ng isa, hindi mo pa nasusurvive, may isa na naman. Kailangan mo muna ang Lord eh. Lord, ano ka ba? Parang binigay ka sa dasal ko ah. Amen po. Kagaya ko nung mga nakalipas na linggo. Hindi na pagkakao ko ako. Ay natin kasi sa akin na lahat ng mga graduate ng College of Determinism, mag-sharing every Tuesday. Kaya nagpagkakao ko ako. And then lahat ng asawa ng teacher, magpapakao. Kaya nagpagkakao rin yung sister wife ko sa Hungary. O magkasunod kami sa loob ng 1 week. Hindi naman kasi pwede tumanggi pag nakalive kami. Kaya ako kahit hirap akong humarap sa maraming tao. Siyempre, yung kaba ko, grabe. Ang pinatutuwa ko noon, ako lang, yung tungkol sa pagpapagaling ng Panginoon sa kapatid ko na na-possess ng PTSD. Alam mo,
Kakapag-follow pa lang ng gano'n, nasubok agad ako eh. Diba sabi nila, pag nag-sharing ka, ang kapalit ng biyaya. Sa akin, pagsubok. Pagsubok agad, mga kapatid. Kasi ba naman yung anak ko, nag-share na rin yung nanay niya, no? Ang nakakaang Sabado. Ang dami niya tuwa doon sa panganay ko eh, kay Alino. Nilive kasi siya ni Sister Eleanor Reyes. Ang daming na views, 8,000 views. Kaya nung pagbaba ng stage, daming humawak sa anak ko, daming nakitang siguro. Kasi habang kumakanta yung mga malalaking kwenta, kahit isang may din siya, alam mo talaga, alam niya yung lyrics eh. Di, alam mo, after magpapagawa namin yung mag-asawa, pinabukasan yung anak ko, may love na na. Sabi ko, nayuyuti tayo naman. Kasi dapat, ang lagat, 3 days lang, dapat mawala na. Lumagpas na ng 3 days, ginagagat pa rin, kina-check up na po namin. Baka UTI, hindi naman. Baka tonsillitis, hindi naman, pero binigyan ng gamot para nawala. Pero hindi siya gumagaling. Pataas yung lagat niya. Una, 38, maging 39. Delikado na pag 40. Di pa kami. Kaya, ano ba ang problema nito ng bangka nito? Hanggang, pwede yung nanay ko na habang naglalaro daw yung anak ko. Bigla na sumigaw, natakot, may tinuturo sa labas ng bahay namin. Kasi yung bahay namin, may malaking bintana, katapat may puno. May tinuro doon sa puno na monster. Tawag sa nanay ko, wow. Wow, look, monster! At dinescribe niya pa yung itsura, angry daw, pangit, tapos red yung mata. Kinutuban ako, sabi ko, kakashare ko lang na yung kapatid ko, pinagaling sa pang-aalipin ng masamang espiritu. Ngayon, yung anak ko, nakakakita ngayon. Alam niyo, di ba, pina-check up ko na lahat. Tinitest ako eh. Sabi ng mga kapaligi sa akin, ipatawas mo na kasi, ipatawas mo. Isipin mo yun? Nakakaroon ka ng salita ng Diyos. Kakapakapao mo pa lang. Na yung kapatid mo pinagaling, tapos yung anak mo ngayon. Di ba ho? Pero alam niyo, sa pangyayari, isa lang po ang napatunayan ko. Tapat ang Diyos sa kanyang mga lito. Tapat siya sa kanyang salita. Amen po. Bakit po? Kasi kapag inutusan niya tayo tumawid sa kabilang ibayo, hindi naman tayo tatawid na isa. Kasama natin ang Panginoon. Amen. Palakpahan ko natin si Yahweh El Shaddai. Now dito po, nakikita po yung humanity ng Panginoon. Bukod sa kanyang pagiging divine, yung pagkatao niya ay nare-reveal sa gospel niya. Ito bakit? Sa sobrang pagod, kahit binabagyo na sila, ang sarap ng tulog ng Panginoon. Amen? Kaya gusto niyo masarap yung tulog niyo, dapat kayo pagod. Pag di kayo makatulog, ibig sabihin mo na sobrang ka na sa tulog, hindi na makatulog. Amen? So, hindi pa po natin dito na yung event na yun, yung store na yun, yung faith na yun, yun yung naging classroom na mga alagad para ma-test yung faith nila kay Jesus, mga kapatid. So, yun din po yung ating mauunawaan sa pinag-aaralan natin. Madaling magtiwala sa Diyos kapag maganda yung pansukan mo, kapag pinagpapala ka, kapag yung mga finances mo okay, madaling mag-serve kayo pag gano'n eh, okay yung relationship ninyong mag-asawa. Mabilis po yan kapag kumaharap na sa pagsubok. Maglilingkod ka pa ba kung may sakit ang mga anak mo? Maglilingkod ka pa ba kung wala kang pamahit sa mga bills? Ayaw kasi magpapatoo, magsalita sa mga tao na alam mo sa iyong sarili, may pinagdaraanan kami. Amen po. Gaya ko nung may gawain din sa lugar namin, sa Danaya.
Kami po ng aking asawa ang nag-honor ko at nagsusupport sa Elconan Day Church ang mga manulit ko. Nanganak yung aking asawa sa second baby namin. Akala ko, ang napaghandaan ko kasi yung pang-normal na pag nasasawian na pala ng una, hindi na talaga yung normal sa ikalawa. So, sasabihin ulit, lahat ng info namin naubos. Para lang mai-ano yun, mai-rocks yun ng mga kapatid. Ngayon, sabi ko sa sister wife ko, nakapag-sharing ka na, blessing na yung gagawin na. Alam nyo, yung ina-expect namin blessing, kasi inaasahan na lang namin yung makukuha sa SSS eh. Ang problema, yung SSS, madali siyang mag-release, mag-approve. Yung company naman ng sister wife ko yung mabagal. Kaya nangyari ko rin, ako lahat yung sumasagot sa expenses namin sa pang-araw-araw, sa gawain, shoulder ko lahat yun. Kaya tuloy, yan nangyayari. Ngayon, nahayo ako ng Merkules. Kung pwede nang hinihin ko na sa coordinator ng payment ko, hinihin ko na eh. Kasi papadala ko sa amin. Kasi mo nahayo ako, tapos yung ibibigay sa akin, ibibigay ko rin doon sa kapwa ko teacher. So, kinakausap ko yung deploy, sabi ko naman, baka pwede naman, dagdagan mo yung hayo ko kasi, may mga expenses din eh. Nung hindi pa kasi nanganganak yung asawa ko, marami akong NTG na nilisa. Nung nalipat na ako ng ibang district, sinurrender ko lahat. Sabi ko sa kanya, baka pwede naman pag may nagpasa ng hayo, bigay mo sa akin. Kasi sa amin ko kasi pag wala ka ng seminar ay hindi siya, bawas yung hayo. Hindi ka nakaakyat ng Pink Mountain, bawas ko yung hayo. Wala ka ng Saturday to bawas ko yun. Kaya kung nagdalawa na ng hayo, may utang ka pang isa. Mahirap eh. Ako, hindi ako nakakantay palagi kasi bibigil ko eh. Natutuyap din ako eh. Siyempre, pag madaling araw, papalidehin ang asawa ko, papalidehin ko rin. Gusto ko hindi sa akin. May pupuyat ako magpa-birth, ang hirap din pa-birthday eh. Mahirap naman pilitin ko yung katawan mo, hindi ka naman robot. Siyempre, ang layo din ang pa-birthday. Kaya, kung nangyayari na lang, bawas ka na. Kaya, alam nyo, nasubok talaga ako ng mga nakaraang buwan. Ayoko namang, parang, tinutokso na naman ako na trabaho ka na kasi. May iba naman akong site yung pagpapakina ng washing machine. Kasi hindi naman din sa factory. Pero alam mo, sinusurvive ko talaga kasi ayoko nang mawala sa gawain ng Panginoon. Naranasan ko, hirap. Sinusurvive ko. Alam mo, pati yung sister wife ko, pino-question niya na rin yung nagiging preacher ko. Sa katalang nung boyfriend-girlfriend ko, proud na proud siya. Ang boyfriend niya, yung preacher. May asawa niya na, pino-question niya na, ano ba yan? Hindi ka magkakanap. Naranasan ko tuloy yung sinishare ng mga kasamahan ko na may pamilya ko. Na-test din ako. Sabi ko, Lord, huwag mo ako nangyayaan ng pamilya. Kasi, ako hindi naman nakapalabasan ng GC sa ako ng mga niya, cellphone ako. Hindi ako nangyayaan ng cellphone niya. Kaya ko ba? Noong araw na yun, parang may nagkakaroon sa akin, basahin ko minsan. Tapos, ang nakapagsabi ko, yung busy nila sa trabaho, may busy sila sa work eh. Ako yung paksa. Bakit ako pinag-usapan dito? Kung pala naglalabas ng hinutok yung asawa ko sa mga boss ko sa mga trabaho na hindi man lang gawa mag-apply ng trabaho. Yung hayo yung aking inaasahan. Ang gusto niya kasi nag-teacher ako. Sabi ko, bakit? Lisensyado ba ako? Hindi naman gano'n kadali yung pagturo. Sabi ko gano'n kasi nakikita na sila Henry, nagtuturo. Sabi ko, hindi kami naman yung mga yun. Medyo
ano yung oras nila? Maluwag, wala naman silang Abay na tuloy. kaya ako, sabi ko, di-deliver ng washing, nag-LPG, nakayo pa sa gabi. Kaya tuloy, habang pangalaki pasawa, parang feeling ko, ako tuloy yung na-postpartum eh. Kasi ano eh, akala ko ano eh, parang buong supportive siya sa paglilibot ko, yung namumuo na rin sa isip na yung pag-ano. Pero talaga yun eh, kapag naglilingkod ka sa Lord, aabot ka sa ganung punto eh. Amen? Pero alam niyo po, pinatunayan ng Diyos na hindi siya nagpapabaya sa kanyang lingkod. Ano po? Sabi, nung sumunod na week, hindi, ang kayo ko puro bawas. Nung sumunod na week, talagang pinatunayan sa kanya ni Lord eh, na buhay siya eh. Yung kayo ko, halos nagkasabay yung 2nd anniversary, tapos may isang tayo season na MC pa ako. So, sabi ko, okay ka mo? Kasi nga, doon nalalaman yung effort mo, yung sacrifice mo, kapag dumaan ka na sa mahigpit na pagsubok eh. Kasi madaling magbigay kapag meron ka pang sobra. Diba? Malalaman yung sacrifice ang ginagawa mo kapag masakit ibigay. Kasi kailangan mo yun eh. Kagaya kay Abraham, may iba naman siyang anak na pwedeng i-offer, pwede naman si Ishmael. Bakit si Isaac yung hinihingi ng Lord? Kasi sabi ng Diyos, yung pinakamamahal mo. Siyempre, sabi doon sa isip-isip lang ni ako, nabo mo naman eh. Ikaw na nga ako sa akin, bibigyan mo ako, magiging father of all nations, tapos mo yun, babawin mo. But after all, binigay ni Abraham. Eh kung si Sarah yung hiningi, madali, wala, matanda na eh. Eh kaso hindi si Sarah yung hiningi. Di ba mo? Pag masakit lang ibigay, yun na yun. Talagang nasusubok na yung kapapatan mo sa Diyos. Kasi alam mo sa sarili mo kailangan mo. Pero dahil nga, nagtiniwala ka sa Diyos na lahat ng ibinibigay mo, ibabalik niya 100 folds. Ipinapaubaya mo yung pagbabalik ng biyaya sa iyong buhay at sa iyong pamilya. Amen? So, strong teaching about God, meron siyang something kalaki na itinuturo sa bawat isa sa atin. Sabi ko ng verse 39, Jesus woke up, He rebuked the wind and said to the waves, "Silence! Be still!" And suddenly the wind stopped, and there was a great calm. Pinatahimik niya yung hangin. At nung pumalma yung pinatahimik niya yung hangin, at nung tumigil yung hangin, pumalma po yung alon. Siyempre, ang nag-support ng wave, yung tulak ng hangin, di ba po? Pero alam niyo po kung sino yung dapat na-review, yung mga disciples. Kasi sa tagal na nilang magkakasama hanggang ngayon, hindi pa pala talaga sila nagtitiwala sa Panginoon. Amen po mga kapatid. Yung pag-review po ng Lord sa bagyo, katulad po ito ng pag-review ng Panginoon sa evil spirit. Nung merong pinapakisay na isang lalaki ang masamang espiritu, ang sinasabi ng masamang espiritu na, ikaw ang banal na mula sa Diyos, pinatahimik ni Lord yun eh. Bakit? Hindi naman pwedeng magmula ang confession galing sa evil spirit. Evil yun eh. At minsan, ang bagyo po, galing talaga sa kaaway dahil pinapahintulot ng Panginoon na sumalpok sa atin. Kagaya po kay Job. Sabi po sa Job 1:16, the devil used a lightning storm to kill Job's sheep and servants. Hindi pa tapos mag-report yung isang tauhan ni Job, may paparating na naman ang masamang balita. Yung isa po nating kawan, niluuban ng mga bandido, ninakaw ang lahat ng inyong alaga. At eto naman, pinatamaan ng kidlat. At namatay lahat ng ating alagang upa. Sabi rin po sa Job 1:19, the devil used a powerful wind to destroy the house of Job's children. Habang nagpa-party yung mga anak ni Job, biglang may isang malaking
ipo-ipong dumaan sa tahanan o sa bahay na pinagkaganapan ng event at lahat po ng anak ni Job ay mamamatay. Ang bagyo po minsan ginagamit ng kaaway para pabagsakin talaga tayo. Amen? Meron talaga itong intention na patayin yung mga disciples at lunurin sa pamamagitan ng bagyo na yun. Pero ang lagi po natin tatandaan, kahit may bagyo tayong maranasan, kasama natin ang Panginoon sa bangka na sinasakyan natin. Amen? Kaya, ang prayer, hindi mawala yung bagyo. Ang prayer, makasurvive ka sa bagyo. Kasi kung mawawala ang bagyo, sana noon pa, wala ng bagyo. Pray tayo ng pray every year. Alam niyo ba kung ilang bagyo ang dumadalo sa Pilipinas every year? 28 lang naman. Buti na lang, i-design ng Diyos ang Sierra Madre. Kasi kung wala ang Sierra Madre, ako, kawawa ang Luzon. Kawawa tayong nasa parting north. Ang Bicol region, kita nyo naman, laging bagyuhin yan. Kaya kung ayaw nyo ng bagyuhin sa Mindanao, lingguhin nga lang. Mamili na lang kayo kung bagyuhin o lingguhin mga kapatid. Pero kita nyo naman, kahit na katabi tayo ng Pacific Ocean, kasi dyan lagi nagpo-form yan eh. From Pacific Ocean, dadaan sa Ring of Fire, dadaan sa atin. Pero kita nyo naman, kahit binabagyo tayo pag may dumaang newscaster, nagagawa pa natin kumaway. Masaya tayo kapag may ayuda, diba? Tingnan po. Another thing, storm teach you about yourself. Meron po itong itinuturo sa atin kapag dumaraan po tayo sa bagyo. Sabi ko ng verse 14, Then he asked them, Why are you afraid? Do you still have no faith? So, ang question ng Panginoon sa kanyang mga alagad, hindi doon sa takot nila sa bagyo, kasi normal yun eh. Normal na naakot sila eh. Ang question ng Panginoon, hanggang ngayon ba, wala kayong pananampalataya sa akin? Kanina lang kakatanong mo sa akin na, Lord, bakit di namin napalayas yung masamang espiritu? Pwede bang i-increase mo yung faith namin? Sabi ng Panginoon sa kanila, hindi na kailangan i-increase yung faith ninyo. Kahit magkaroon lang kayo ng singit ng buting na mustasang pananampalataya, magagawa niyo ang anumang bagay, mauutusan ang bundok na tumaling sa dagat at tatalima sa inyo. Kahit maliit lang ang pananampalataya. So, meaning to say, wala pa talaga silang pagtitiwala ng pananampalataya sa Panginoon hanggang dito sa mga sandali. Kasi nakakit sila. Amen po mga kapatid. Saan po nagmumula yung kanilang takot? Doon sa focus nila, sa alon, sa bagyo. Remember Peter? Nung nakakita sila na isang lalaking naglalakad sa ibabaw ng tubig, natakot din sila, ikala nila, multo. Isa lang yun eh, dapat mulwan. Ay, sana di na dinog. Diba? Sabi ni Peter, Lord, kung talagang ikaw yan, papalayanin mo ako. So, ang talagang faith doon, pag nahihakbang mo parehas yung paamo. Kasi minsan tayo, ang pananampalataya natin 50-50. Akala mo, nananampalataya ka, pero hindi ko talaga. Madali namang ilabas yung paamo sa labas ng bangkay, tapos itapon mo sa ibabaw ng tubig. Pero madalas talaga yung faith mo, pag yung isang paa, inihakbang mo sa labas ng bangka. Malakas ang loob ni Peter. Sabi na ito, halika, lumapit ka. Hinakbang niya yung isa ng paa. And then yung another one. At nakapaglakad po si Peter. Nung napansin niya, umihip yung malakas na hangin, at lumaki yung alon, natakot si Pedro, kaya siya lumubog. Hindi siya lumubog, kaya siya natakot. Natakot muna siya, kaya siya lumubog. Amen? Sa paglilingkod po natin, mga kapatid, ano ba yung focus natin? Saan nakapako yung ating pananampalataya? Sa pangako ng Diyos o sa sitwasyon natin? Kaya alam niyo, marami sa atin ang
nag-give up. Kasi hindi natin mapanghawakan yung pangako niya na hindi niya tayo iwan o pababayaan. Pag nagigipit na tayo, sa halip na umatin sa El Shaddai, nandun na, sumama na kay Dubai. Di ba ho? Pag hindi na makagaling ng manggagamot, nandun na, nagpapatapos na. Kasi hindi na kaya ng Rexona eh. Serious kasi kayo masyado eh. So yung understanding ng mga disciples, pagdating kay Lord, hindi pa talaga doon kalali. Ako, patapos na, 7:58 na. So, ang concern nila, hindi dapat yung, Guro, wala akong pake, malulunod na tayo. Hindi dapat gano'n eh. Dapat ang naging approach nila, Lord, can you help us? Di ba? Pag tayo po ay nakakaranas na po ng mga dinugyo sa buhay, alam naman po natin na ang tanging may control ng lahat, ang Diyos na pinagdilig po natin. Amen? At ang muli, storms will stretch your faith. Sabi po ng verse 41, the disciples were absolutely terrified. Who is this man? They asked each other. Even the wind and waves obeyed him. So, kung nagawa ng Diyos na patahimikin ang dagat, aalmahin ang alon, kasi sa Old Testament, may mga prophets na mauutosan yung weather eh. Pero yung isang tao na aalmahin ang isang bagyo, tanging sa Diyos lang nakareserve yung ganong klase ng authority. Amen? Alala ko tuloy ng bata pa ako, bagong lipat kami sa Pukatang Muntinlupa. Galing ako ng Bicol. Hindi ako marunong magbaman ng blinds. Di ba, hihilahin ko lang yung tali. Ang lakas ng ulan, naiwan ako sa bahay. Hindi ko maisara yung blinds. Ginawa ko, sinalunod ko na. Iyak ako ng iyak. Siyempre, baka ako, Lord, pag-ibigin mo yung bagyo. Kasi kung galit na hindi, pasok-pasok na sa bahay. Amen. Pero wala naman akong papawala yung utusan yung ulan. Yung nalakas na akin. Pero, ang Diyos, meron. Kaya dapat paunawaan ng mga disciple na ang kasama nila sa bata, hindi lang basta ordinaryong tao, kundi Diyos na may kontrol pati sa dagat, pati sa hangin. Amen? Sabi ko na, Psalm 89 verse 8 to 9, O Yahweh na makapangyarihang Diyos, meron pa kaya katulad mong lubos sa kapangyarihan ay tunay na puspos na nakilaan mo'y sadyang lubos. Sumusunod sa iyo ang dagat, kahit mabangis, alin bang malaki ay iyong napapakain. Amen? Kung kaya ng Diyos na ating pinatiling praktikal na ang mga bagyo na naranasan ng mga alagad, pati po yung mga storms in our life, yung mga unos, pagsubok na ating nararanasan, ipagkatiwala natin sa Diyos sapagkat siya ang may kontrol ng lahat. Amen? Tayo ay magsikayo sa kanyang presensya. Ang Panginoon, tago mo kami palagi sa iyong malawag na pakpak. Cover us with your mighty hand. At alam namin, O Diyos, tumaas man ang mga alon, tumulog man at tiniglan, alam namin, Panginoon, na nariyan at mananatili. Mararanasan namin palagi ang iyong divine protection, ang pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. Kalmahin niyo po ang mga puso namin na natakot, kaya kain niyo po ang aming mga isipang naninigalig, Panginoon. At higit sa lahat, turuan niyo kami magtiwala palagi sa magagawa mo sa aming mga buhay. Hide me now under your wings.
sadyang daraan talaga kami sa mga bagay niya. At ang panalangin namin, Panginoon, hindi mawala yung bagyo, kundi mapagtagumpayan namin ito kapag hinarap na namin. Hindi dahil malakas kami, hindi dahil magaling kami, kundi dahil mayroong Diyos na nagpoprotekta sa bawat isa sa amin. Lord, kung meron po mga kapatid ko na lumulubog na sa amin, Panginoon, at ang paniwari mawawasak ang bangka na sinasakyan. Huwag mo ikayong tulog, Lord. Huwag niyo po hayaan na madala kami ng emosyon, pangayinan, araw ng mga problema at kahirapan. Dahil hindi kami mahihiwalay nito sa iyo, Panginoon. Kahirapan man, pag-uusig, kagutuman. Alam namin, Lord, na ang iyong malabay na pakpak ay palaging nag-iingat sa amin. Cover us with your feathers, O God. Cover us with your wings. Pag ina po ang mga mahal namin sa buhay na nuna ng bangka, huwag niyo hayaang makamti ng kaaway. Kagaya po ng naranasan ng mga alagad, pinagdaraanan namin ito upang masubok ang kapatagan ng pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Madaling magpuri kapag maganda ang sitwasyon, ngunit paano na kapag nakakaranas na kami ng mga bagyo sa buhay. Kaya Lord, sa gabi ito, ang dalangin ko katutulungan at pagiging ang pananampalataya ng bawat isa sa amin. Kung meron mo itong mga pinangihinaan, nanlulupay-pay, gusto nang mag-quit, huwag niyo pong hayaan, Panginoon. Abutin kami ng iyong pag-iingat palagi. Pati na po ang mga mahal namin sa buhay. Huwag niyo rin hayaan magkaroon ng question ang aming mga mahal sa buhay, when it comes to finances, dahil pinangahawakan namin ang sinabi ng iyong lingkod na si David, na kahit kailan, hindi pa siya nakakita ng isang lingkod na nagtiwala ng lubos sa iyo, Yahweh, na naging hampas lupa. Kaya alam namin, Panginoon, sa gabi ito, ano man pong mga prayer requests, ano man pong mga financial difficulties ng bawat isa sa amin, laging higit at sapat ang iyong biyaya na ipinapaabot sa ating Panginoon. Kaya uuwi kami, Panginoon, na may katugunan sa aming mga panalangin. Uuwi kaming malakas, uuwi kaming magaling, uuwi kaming tagumpay sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kalahin po tayo lahat ni Yahweh El Shaddai. Give thanks. Let's give thanks,